The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Bisperas po ng Biyernes, Thursday na. Brad Jeff, good morning sa iyo. Good morning, Ted. Good morning, Cham. Bilis ng araw. Yan, pinakahihintay natin. Oo nga. Weekend. Good morning po. Nakita mo na, dati-rate, naglalaro lang ng piko itong si Chacha sa Tondo. Bukas, bibigyan na ng parangal ng lungsod ng Maynila. Mamaya, partner. Mamaya, Oo. natatanging Manilenya sa larangan ng siyensya. Ano siyensya? Teka. Ay, sorry. Hindi ako doktor. Napagkakamalan mo akong doktor eh. Siyensya. Oo, sige. Pasensya na po Alam kayo. nyo, si Chacha, gaganyan-ganyan lang yan, pero ganyan na yan. Ano Bigatan ba na talaga. yan? Oh, gaganong-ganon lang tayo. Congratulations. Okay. Thank you, Congratulations, thank you. kapatid. Sige, okay. Yes, salamat. Direct Joey, nandito ka ba bukas? Okay, sige. So, umorder ka na ngayon pa lang. Alin, last Oo. week. Bilangin mo na ang lahat na nandito. Sino? Samahan mo naman ng barbecue. Magpapakain ka? Itong babaeng ito. Hindi na bala. Sige. Okay. Malit Wala kasama malita yung award. Pasensya na po. Ah, Oo, kasi kung meron, araw-araw ako magpapakain sa inyo. Ay, Thank wala. you, Pastor. Wala. Sige. Oo. Corny. wala tayo magagawa sa ganyan. Di bale. Kahit maglupasay tayo dito. Oo. Sige. Wala na. Sige. Oo. Okay, Brad. Hintay-hintay tayo. Congratulations. Ganda mo Sige. pa naman. Ayan, finally, nasabi niya rin today. Pastor Jeff, anong magandang balita? Ito totoong maganda. Magandang balita natin ngayong araw ng Huwebes. Yes, kasama sa napakagandang balita na makukuha mo at nakuha mo makukuha mo bukas. Manonood muna si Attorney DB at si Jojo Huevos. Thank you for tuning in. Ito po ay nasa topic tayo ng provision. Minsan, madalas, gusto natin pag nangingi tayo sa Diyos, gusto natin minsan yung biglaan, yung blessing eh. Lord, i-promote mo na ako. Ang pambihira, 2 weeks pa lang sa trabaho, di ba? Bigla ang malaking kita, bigla ang breakthrough, bigla ang makalabas sa mga biglang marami ng savings. Pero may proseso po kasi ang Diyos. Sabi po sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang sabi rin po sa English, dishonest money daw po dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. So hindi po lahat ng increase ay instant. Hindi lahat ng kayamanan instant mo makukuha. Minsan ang tunay na blessing po ay yung proseso, yung na-develop sa yung trust, na-develop sa yung pananampalataya, habang kung ikay ginagawa mo responsibilidad mo, lumalago little by little. Kaya nga po sinabi yung nakuha sa pandaraya, okay, sa maling paraan, mabilisan na alam mong illegal at immoral. Okay, pwede nating magawa yan, pero maltindi po ang consequence niyan. Walang peace, walang stability, may kulong pa nga sa iba. Kaya ang pundasyon po ay mali, kahit mukhang lumalaki sa simula, tapos bigla nga pong lumaki na walang proseso, walang God na involved dahil sa sarili mong kapakanan at sa sarili mong diskarte. Sabi po sa Biblia, madali din nawawala. Maring nandiyan pa yung pera mo, pero wala kang peace. Nandiyan ang pera mo, sang katutak ang bodyguard mo. Nandiyan ang pera mo, pero takot na takot ka kung sino nakaupo sa otoridad. Okay? Pero sabi po sa verse, kung sino daw po yung nag-gather ng money sa tamang paraan, little by little, pinalalago daw po ng Diyos. Ang prinsipyo po dito is stewardship. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol to sa character. Okay? God honors patience, God honors yung discipline, yung honesty, yung consistency mo, and then the Lord will make it grow. Okay? Pero marami frustrated kasi maliit lang naiipon, pero small does not mean useless. Yung piso na yan, pag tinabi mo with discipline, tamang pamamaraan ng kinita, it's the Lord who will step in and produce wealth in you. So, gusto ko lang po kayo encourage, even sa area ng obedience, yung maliit na obedience, kapag araw-araw mong ginagawa yan, nagiging lifestyle. Ang maliit na adjustment sa spending, kapag patuloy mong ginagawa, nagiging habit yan. Kaya gusto ko i-encourage, Lord, dagdagan mo ang dapat mong dasal. Lord, turuan mo akong maging faithful kung ano man yung hawak ko ngayon. Maliit man o malaki, dahil it's in our faithfulness, not just in the fruitfulness. God can bless the little when it's handled with wisdom. Hindi kailangan maging instant para maging masaya. Sometimes the Lord will give us the courage and the wisdom. Lord,
Maliit to, pero alam ko ikaw magpapalaki nito. Sabi po rito sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Tayo po'y manalangin, Panginoon, siguro i-check din namin sarili namin, may area ba sa finances namin na kailangan namin na matuto mag-discipline. Hindi yung online shopping agad kahit wala pa naman yung pera. So Lord, tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng maliit na steps para simulan ngayong araw na to. Ano yung mga bagay na hindi pa naman kailangan bilhin, ano yung mga bagay na dapat isave. Tulungan mo kami, Lord God, na maging kontento sa maliit na meron kami ngayon at maging faithful sa anuman na in-entrust mo sa amin. Huwag kaming maging ganid, huwag kaming mainggit sa mga gumagawa ng mga illegal. Pagkus, Lord God, patuloy kami magdasal na itong maliit na meron kami, eventually papalaguin mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito sa biyaya ng magandang balitang inihatid ni Brad Jeff Eliscopides sa aming pong programa. Bless you, Brad Jeff. Thank you very much. And bukas nga po ay bisperas na ng Biyernes. Salamat na marami muli sa iyo, Brad. At sa lahat po ng ating nakapakinig na itong inaabangan, si Manong Tuts at maging si Ate Nati Ocampo Versosa, si Ma'am Tess Marquez ng Alabang, at si Nanay Mamu Remy Cuevas. Yan, maganda umaga po and thank you for listening. Ano ang iyong hinahawakan dyan ng aklat, Brad Jeff, please? Si Kuya Don kasi at si Ate Pinky Gonzales sa Las Piñas, bumili na to ng 20 piraso yung Jesus Said na libro para ipamigay sa kalaro nila sa basketball bukas. So nagagamit po siyang pang-disciple, nagagamit siyang pang-regalo. Ito pong Jesus Said. 30 araw po na devotional to. Yung mga sinasabi ko rin dito for the past almost 6 years. Nilagay ko po sa libro na weekly, daily, makakapagbasa kayo. At meron din pong ini-scan na QR code para may video. Nasa Lazada, Shopee, TikTok. Hanapin nyo lang po, Pastor Jeff, do sa search area. Thank you. Dadali na kayo rito. Yan, Oo, Brad Ted. ano yan, pwede mong gawin dyan habit isa-isang araw. Yun no, yung Yes. nandoon na aral. Thank you. Okay, so well said. So Brad Jeff, muli tayo'y magkikita-kita bukas and sana madampian ka ng grasya na manggagaling dito sa ating natatanging Manilenya Grabe yan. na gagawa rin po ng parangal. Mamaya, sasarahan po ang buong luneta. Baka May maniwala prayer rally. sila. Sobrang vlogging ito, Chacha. Pag hindi ka pa Grabe naman nga tinablan, ewan ko na lang Yun sa'yo. na nga. Oo. Baka si Tatay Cesar, pagawa ng malaking tarpaulin sa garahe nyo. Oo nga, Congrats. parang- Mahihain si Papa, hindi daw siya sasama. Parang, oo. Si Mama lang. Oh, sige. Oo. Okay, sige. So Brad, we'll catch you tomorrow. Maraming salamat at congratulations, kapatid na Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.